Sir, former Senator Ping Lacson tweeted yesterday, said that the Senate was, quote, invaded by a former president and only one stood up to preserve the dignity of the Senate, and that's Senator Risa Ontiveros. Would you like to react on that, sir? Well, we respect the sentiment of the former senator and hope na makabalik siya sa Senado so that madagdagan ang mga katulad ni Senator Risa Ontiveros. Tama, si Senator Risa, binigyan din naman natin ng 10 minutes and of course she made good use of her time, di ba? So she brought up very important, relevant allegations or subject matters. And of course, magiging part na yun ng records ng subcommittee. So when we write the committee report, considered na natin lahat yon. Sir, may mga nagsasuggest din na yung material, like what you've said, since it was under oath, yung nakuha from former President Duterte, ay i-turn over or ibigay sa ICC. Is this a possibility, sir, sa part ng Senado? Wag muna kasi nga ongoing pa nga kami, incomplete pa eh. Pero kung meron, ganito sinabi natin nung first hearing natin at saka sinuportahan tayo ni Senate President Escudero rito. We are offering so far, kung ano man yung hawak namin, so far one hearing's worth of material open to the public, hingiin nila, we will give them the certified true copies ng TSN or whatever documents na properly submitted to us, including affidavits na binigay sa amin. So, in-offer na po natin yan sa taong bayan. Ngayon, ang tanong, kung sa international kami pa ang mag-o-offer doon, masyado namang, hindi pa panahon kasi nga, first hearing lang yun. Wala, paano yung actually, kulang pa nga ng accusatory allegations dahil hindi naman pumunta si Garma eh. Kaya nga sabi ko nga sa second hearing, hindi ko si-schedule yan hanggat hindi assured ang attendance ni Garma. Kailangan tayo ng allegation or accusation of malfeasance, nonfeasance, tsaka misfeasance. Ibig sabihin nun yung mga misbehavior in government. Kailangan natin ng more evidence about that. And then si Garma sana, sa second hearing nandun na siya. Otherwise, hindi masyadong, magiging productive pa rin naman. There's a way to make the hearing productive, pero mas productive sana kung meron ng allegation of the malfeasance, misfeasance, and nonfeasance na nakadirect sa personality. Kasi ang victim family, sinasabi lang natin na may mga maraming namatayan sa pangalan ng Philippine War on Illegal Drugs. Kasi ang iba doon, police operations against drugs, may namatay. So, yun. Pero ang point is kung merong mas malalim ba, was isolated incidents ba yon na nagtotal na 6,000 ang victims or meron bang common thread yon? May tinahi ba yon? Tahi-tahi ba yon? I mean, ano ba yon? Palisiya ba yon or programa ba yon ng gobyerno? We need testimony to that effect. And that is the one supposed to be provided by Garma. Kaya we need Garma sa second hearing. Pagka wala, dapat yung scheduling nun maingat natin gagawin and we have to make sure na nandun si Garma. Senator Coco, just to be clear dun sa sinabi nyo, so in the event na may mag-request ng official records or transcripts from the public, or siguro po ba kahit yung ICC representative, can they request a copy from the Senate? Papayagan po ng Senado yon. Opo. Pero ang point ko lang, masyado pang maaga. Bakit tayo sa international kaagad nakatingin? Wala naman ako naalalang Senate rule na bawal maghingi ang international body. So kung humingi, ibibigay po natin, unless may objection, i-discuss ngayon natin. And then majority, subject to vote na yan kung talaga mayroon nag-o-object. Pero pagdating sa mga Philippine-based NGO, I understand na interesado ang mga Pilipino sa issue na to, kaya open yung records po ng Senado ibibigay sa kanila. Okay. Sir, sabi niyo po gusto niyo matiyak na dadalo si Colonel Garma sa susunod na hearing. Meron na po ba kayong target date? And would former President Duterte be invited again?
Well, ako as chairman, wala na sa list of invitees ko si former President Duterte. Kung may senador na ilalagay siya sa listahan o na suggested na imbitahin, tatanungin ko kung bakit. Kasi sa last hearing, tinanong ko na any more questions to the former President? Wala na wala na. Ang Opo. ibig sabihin wala na, wala na. And then, yung second hearing, hindi ko si schedule yan until and unless merong date na sasabihin ni Garma na available siya. Yung first hearing, nasabihan din naman ako kasi sinet lang namin yun ng arbitrary yun Kami ang nag-set noon Hindi naman namin tinanong kung available si Garma o hindi Nang nakausap ko si Chairman Ace Barber, sabi niya na may naalala daw siya na may request si Garma for a medical check-up. So tama nga, 10 o'clock din, eksakto nung October 18. So, ano na yon? I mean, kami na dapat na maging understanding doon kasi medical check-up yan nakaschedule na yan weeks ahead Okay. Sir, very briefly, shifting lang to another topic, isa po sa malaking balita kahapon is the TRO issued by the Supreme Court sa pagdating sa pag-transfer ng over 80 billion PhilHealth funds. Kayo sir, bilang one of the petitioners, ano po ang reaksyon nyo dito sa naging desisyon ng Supreme Court? Siyempre, naging masaya po tayo at saka nagpapasalamat tayo sa Supreme Court na at least napigilan yung paglipat o pagkuha ng lagyan na natin 20 to 30 billion pesos. Kasi 90 billion yung kinukuha ng National Treasury. Nakuha na ata ang 60 billion pesos. So at least meron tayong 30 billion pesos na may iwan sa PhilHealth. So kasi ang problema rito, kung manalo kami sa kaso at kunyari nakuha na lahat ng halaga, tapos manalo kami sa kaso, ang remedyo is o-orderan si national government to reimburse, return, or to refund the PhilHealth. Mahaba-habang proseso yan. Tapos ang hahabulin mo na amount is 90 billion pesos. So at least ngayon, kung manalo man kami sa kaso, ang hahabulin na amount na ipapabalik would be 60 billion pesos instead of 90 billion pesos. Pero ito, reality na ito na nakakuha na rin ng 60 billion pesos. Pero salamat pa rin na napigilan yung remaining 30 billion pesos. Okay. Maraming salamat po, Senate Minority Leader Coco Pimentel, sa inyong oras. Sir, thank you po for granting this interview. Salamat, Tristan. Thank you.